Hello! Ako nga pala si Teacher Lan at ngayon ay pag-aaralan natin kung ano ba itong number 22 sa 28 fundamental beliefs, ang Christian behavior. Basahin muna natin ang ating Bible verse. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Galatians chapter 5 verses 22 to 23. So ano ba itong number 22 sa 28 fundamental beliefs? Ito ang Christian behavior. So we are called to be a godly people who think, feel, and act in harmony with biblical principles in all aspects of personal life and social life. For the Spirit to recreate in us the character of our Lord, we involve ourselves only in those things that will produce Christ-like purity, health, and joy in our lives. Our bodies are the temples of the Holy Spirit. We are to care for them intelligently. So mga kabataan, alam naman natin na tayong mga Seventh-day Adventist, meron tayong mga pinaniniwalaan. At syempre, saan ba tayo nagbe-base? Walang iba kundi sa Bible. Kaya nga, kaya naman dito sa number 22 Christian behavior ay pag-aaralan natin kung ano ba yung mga dapat natin ginagawa at hindi natin dapat ginagawa. Dahil ang Panginoon ay nais niya tayo na yung ating mga ginagawa ay nagbibigay lamang ng glory sa Kanya. Dahil mahal tayo ng Diyos, ayaw niya tayong mapapahamak. So basahin natin sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, which you have from God? You are not your own. You were bought with a price, so glorify God in your body. So always remember na ang ating katawan ating sarili ay hindi natin 'to pagmamay-ari. Ito ay hiram lamang at ito ay, temple ng Holy Spirit. Kaya kailangan natin itong alagaan. Ngayon, pag-aralan naman natin 'tong the way we speak. Papaano ba tayo nakikipag-usap? Iwasan natin yung mga, bad words. So, no bad words and, yung mga sinasabi natin 'no, respectful words, like yung mga words of encouragements. And of course, we need to respect our parents or elderly. Meron pa ba dito na dapat nagmamano din tayo sa mga parents natin, elderly? And no bullying or hurtful words. And of course, do not take the name of the Lord in vain. Alam niyo naman 'yan 'no, kapag lalo na 'pag mga biglang biglang nagugulat tapos nababanggit nila yung pangalan ng Panginoon ng walang kabuluhan. So, iwasan natin yung mga ganyan. And of course, sa lifestyle, bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, lalo na kayong mga kabataan, ay iwasan natin ang pag-iinom ng mga alcoholic drinks. So, sa panonood natin minsan ng mga Korean drama, lagi na lang kapag may problema, soju. Yung soju, that's alcoholic drink. So, iwasan natin yung mga ganyan. Yung mga beer, hindi yan maganda sa ating katawan. And eating unhealthy food. Baka mamaya palagi na lang tayong mga instant, tapos laging McDo, Jollibee, tapos mga pansit canton, yung mga canned goods, baka mamaya puro meat yung kinakain natin. Hindi yun maganda, no? Kasi nakakasira siya ng katawan natin. At yung mga pagpupuyat, iwasan din natin yung mga pagpupuyat. Kaya naman, kailangan natin yung new start at kailangan din natin na nag-exercise tayo. So nakalagay dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. So before we do something or we eat something, ito bang aking kinakain o ating ginagawa o sinasabi ay nagbibigay ng glory sa ating Panginoon. And our amusement and entertainment should meet the highest standards of Christian taste and beauty. Pag-aralan naman natin itong mga amusement na to or entertainment. So mga kabataan, no? Not good. It's so bad. Itong panonood ng mga videos or movies, especially yung mga violent.
movies, hindi siya maganda, nakakaapekto siya ng ating pag-iisip, ng ating mental health. Yung mga horror movies, sorcery, yan, hindi maganda yan na pinapanood, yung mga Harry Potter, kasi yan po ay sorcery. Especially naman yung mga horror movies, no? Hindi yan maganda kasi kapag nanonood tayo ng mga ganyan, ang nag-glorify ay walang iba kundi ang kaaway na si Satan. At syempre, yung mga sensual, pornography, ay dapat iwasan natin yung mga ganyan. At yung mga makamundong mga movies, minsan no, may mga movies na puro bad words ang ating naririnig tapos more on about yung mga drugs or something. So, hindi maganda yon sa panoorin. Kaya iwasan natin yung mga ganong mga movies or videos. At itong TikTok, no, may mga content naman na magaganda ang TikTok. However, much better na wag na lang po tayong mag-install ng TikTok. Why? Kasi hindi natin makokontrol yung mga tao kung ano yung kanilang nilalagay sa TikTok. Kaya may mga bagay na hindi magandang tingnan 'no, especially maraming mga, kabataan dun, even mga babae na kung ano-ano yung mga sinusuot nila at iwasan natin bilang mga Christians na hindi dapat tayo nagse-sexy dancing or worldly dance, especially kapag sa mga social media or TikTok. So, iwasan natin 'yan, mga kabataan. And sa music natin na pinapakinggan, make sure na, ito ay nagbibigay ng glory rin sa Panginoon, yung pinapakinggan natin. May mga music po na suicidal 'no, kaya make sure na yung mga pinapakinggan natin, yung mga lyrics ay careful tayo sa mga ganyan. Kasi nakakaapekto rin yan ng ating mood, yung mga the way na mag-isip tayo kaya dapat maging careful tayo sa mga music na ating pinapakinggan. At gano'n din naman sa mga books kasi kung ano yung mga binabasa niyo makakaapekto rin yan sa pag-iisip natin. Kaya yung mga books na binabasa natin, dapat maging careful din tayo. And of course, replace worldly amusements with recreation. Ngayon po ay talagang isa na ito sa sakit daw talaga yung sa World Health Organization, talamak daw ang mga may sakit na ngayon because of addiction sa gadgets, tsaka addiction sa mga video games. So please, let's replace it with recreation like gardening, sports. Yan, so marami pa. Pwede rin tayo mag-nature walk, yeah, mag-bike, maraming mga recreation na makakatulong sa atin, sa ating mental health, sa ating health, at maipapalapit tayo lalo sa ating Panginoon. And our dress is to be simple, modest, and neat. No, especially tayong mga kababaihan. Iwasan natin yung makita yung mga pusod. Lalo naman sa church, no, kailangan ang ating mga suot ay nakakapagbigay din ng glory sa ating Panginoon. At ang tattoo, mga kabataan, ay hindi po yan maganda dahil sinisira po natin ang ating kalusugan, ang ating skin. And yung pag-aalahas bilang isang Christian, bilang Seventh-day Adventist, ay simple simple lang po tayo. So, hindi po tayo nagsusuot talaga ng mga jewelries. And before tayo matapos, papakita ko lang 'tong the Ten Commandments at may mga questions ako sa inyo na kailangan natin sagutin. Ano ang nalalabag natin sa Ten Commandments kapag tayo ay nambubuli ng kapwa? Yes, sixth commandment of God, thou shalt not kill. Tandaan natin na kapag tayo nambubuli, unti-unti nating pinapatay yung tao dahil sobra siyang nasasaktan. Ang bullying ay isa sa dahilan kung bakit maraming kabataan ang nagsisuicide. So iwasan natin yung mga hurtful words. And ano ang nalalabag natin sa Ten Commandments kapag tayo ay sumasagot sa ating parents or yung walang respect? Tama. The fifth commandment, honor thy father and thy mother. So, kailangan natin igalang ang ating mga parents. At ano ang nalalabag natin sa Ten Commandments kapag pinapabayaan natin ang ating sarili? Like, palaging nagpupuyat o kumakain ng unhealthy food or lagi na lang meat ang kinakain. Yes, sorry, nawala. So, actually yan, ang sagot dyan ay thou shalt not kill. Okay, so thou shalt not kill. Kasi kapag tayo ay nagpinapabayaan natin ang ating mga sarili,
tayo ay unti-unti nating pinapatay yung ating katawan kaya tayo nagkakasakit. Kaya kailangan 'wag nating pabayaan ating mga sarili. At ano ang nalalapag natin sa Ten Commandments kapag tayo ay may idolism like sa celebrities or K-pop stars? Lalo na 'to sa mga kabataan 'no. So, "Thou shalt not have no other gods before me." Minsan mga kabataan 'no, nasosobrahan na yung pagiging idol na yung pag-a-idol natin sa mga celebrities. So, we should be careful po dahil ang ating ina-idol or ang ating dapat, Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoon na si Jesus Christ. So, ano ang nalalabag natin sa Ten Commandments kapag tayo ay binabanggit natin ang name ng Diyos ng walang kabuluhan? Yes, tama. The third commandment, thou shalt not take God's name in vain. At ano ang nalalabag natin sa Ten Commandments kapag tayo ay may addiction sa gadgets or video games? Alam niyo ba? Yes, dalawa actually ang nalalabag natin. In the first commandment, thou shalt not have no other gods before me. Dahil sa sobrang nating addiction, nagkakaroon na ng ah, Diyos-Diyosan. Yun nga, yung mga addiction sa video games, minsan addiction sa social media, yan. And the sixth commandment of God, thou shalt not kill dahil minsan sa sobrang addiction, nagpupuyat na, hindi na kumakain ng maayos, so napapabayaan ang ating katawan. So bago matapos ang video na ito, so yan ang ating natutunan ngayon sa 28 fundamental beliefs, ang number 22, Christian behavior. Mga kabataan, kung sa tingin niyo ay napakahirap, lagi tayong manalangin at magbasa tayo ng Bible. Always have a living connection sa ating Panginoon at ipanalangin natin yung mga bad habits natin and by the help of the Holy Spirit, tutulungan niya tayo na mabago ito. So thank you very much and aabangan ang ating susunod na video para sa ating next na pag-aaralan sa 28 Fundamental Beliefs. Again, this is Teacher Len. God bless.